Hello, hello Aquarius Collective, Sun, Moon and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Diretso na po tayo sa inyong weekly reading for June 23 hanggang June 29. So Aquarius, tulad na kagawian ha, kunin mo lang yung makaresonate ka and leave the rest. Yung po ibang impormasyon ay para po sa ibang Aquarius yun. Kaya relax ka lang, enjoy our reading for today and use your intuition para makuha mo yung akmang-akmang messages na kaloob sa iyo ng ating spirit guide sa ating reading for today. Especially for the week for June 23 to 29. Naku, nasa ending na tayo ng June. So, alamin natin kung ano naghihintay sa inyo sa mga petsa na yan. So, Aquarius, paalala ko lang, meron po tayong isang tanong, isang sagot portion later. So, ihanda mo yung tanong mo. Huwag mo isusulat sa baba ha. Don't write it on the comment section. Sa isip mo lang. Kasi sasagutin natin yan intuitively later at the end of our reading. So, stay tuned. Wait for that. Huwag ka muna aalis kasi sasagutin ko yung isang tanong mo for the week. Okay? So, Aquarius, tulad na kagawian, ako po'y talaga nagpapasalamat sa inyo for not skipping the ads and also for your donations. Napakalaking tulong po niyan. Ayan po isa sa mga paraan para supportahan po ang channel natin. So thank you po for not skipping the ads. So Aquarius, ano naghihintay sa inyo ngayon June 23 to June 29? Inhale. And exhale. At the center of your reading, you have the Three of Cups. Wow, celebration. In the area of what you want, you have the Five of Swords. Lovely, lovely. In the area of what you need, you have the Five of Cups. Wow, change is happening in your life for the week. 5-5, magkatabi pa. In the area of what's affecting your current energy, you have the Four of Pentacles. Lovely, lovely. In the area of your near future, you have the Two of Wands. Beautiful. In the area of your challenge this week, you have the Seven of Pentacles. In the area of your fortune, you have the Nine of Wands. Beautiful. In the area of your divine advice, wow, Six of Wands. This is all about your celebration. Victory for something beautiful na ma-accomplish mo. Napakaganda ng cards mo so far, Aquarius. At ang outcome mo for the week, ano kaya ito? Pag-usapan natin later. Sabay-sabay natin bubuksan yan pagkatapos natin basahin tong iba't ibang aspeto ng buhay mo for the week. So bago natin basahin in detail mode, bawat cards mo, alamin muna natin kung ano yung lingering energy in your background na magagamit mo sa linggong ito para makayanan mo at saka ma-accomplish mo lahat, talagang matumbok mo for the end of the week. You have King of Wands in your lingering background. Ibig sabihin, ito ang energy mo na pwede mong gamitin sa linggong ito. Sabi ni Spirit Guides, this time around, huwag kang hihinto. Huwag kang hihinto sa mga bagay na gusto mo. Panindigan mo siya. Ito yung pagkakataon na magkaroon ka daw ng malinaw na vision kung anong gusto mo. Confidence is your key. Confidence, passion, fire within you para ilaban ang mga gusto mo, para yakapin yung mga gusto mo. Maraming tao sa paligid na makikriticize sa'yo ha. Maraming tao ang mga tataas ang kilay, maraming mga toxic people out there na hindi naniniwala sa'yo, na hindi ka susuportahan. Pero ang importante, suportado mo ang sarili mo. Naniniwala ka sa sarili mo, nakakayanin mo, magagawa mo, ma-achieve mo siya. Kahit ikaw lang ang nag-iisang nakatayo dyan at naniniwala sa goal mo, okay lang yun. Basta ikaw, dapat buo sa loob mo na ito yung gusto ko, ito yung pangarap ko, ito yung ma-achieve ko, akin to. So, malaking power yun, Aquarius. Malaking power yun para kayanin mo at magawa mo yung mga bagay na gusto mo. Maraming bagay sa paligid mo ang mag-test sa'yo. Someone will try to fail you. Someone will try to derail you. Someone will try na para hindi mo makamit yung mga gusto mo. Because siguro hindi sila masaya sa buhay nila. O parang hindi nila gusto talagang mag-succeed ka ganyan. So, ang power mo, Aquarius, is to ignore them. Okay? Ignore all of them. Ang importante yung goal mo. Importante yung gusto mo. Importante yung bagay na gusto mo ma-achieve. Kapag doon ka nakafocus, yung para kang kabayo na merong harang sa magkabilang mata, nakafocus ka lang talaga sa gitna. Yun ang kailangan mong gawin para makapag-focus ka talaga sa dreams mo. Okay? Huwag ka susuko. Confidence is your key. Fight for your dreams. You have the King of Wands. Ito ang hari ng talagang fire element. So ngayon, panghawakan mo yun. At hindi ka talaga mabibigo. Hindi ka mawawalan. And also, hindi ka mag-fail. Okay? So napakagandang panimula in your background. The fire to create what you want to create. The fire to make your dreams come true. Congratulations. So simulan natin ang yung reading.
First, ilan muna ang iyong major arcana sa iyong spread this time. Ilan ang major arcana? Wow, wala kang major arcana. Ibig sabihin, kayang-kaya mo lagpasan yung mga problema this week. Temporary problems ang magkakaroon ka at yakang-yaka mo to, Aquarius, okay? Yakang-yaka mo to. Sa pag-usapan natin ng iyong buong spread, at the center, you have the Three of Cups. Three of Cups here is celebration. Tagumpay, harvest time. Meron kang mapagkatagumpayan na mga goals mo, ito mga nakaraang buwan, nakaraang taon. Parang this week, meron development. Antabayanan mo, there will be announcement, okay? There will be announcement. Merong mga resulta na, yung mga bagay na matagal mong inaasikaso. Here, ikaw, King of Wands, masigasig ka, gawa ka ng gawa, push ka ng push sa mga bagay na gusto mo makamit, sa mga bagay na matagal mong pinilahan, matagal mong inaasikaso. Ito ka, celebrating with the people that you love, with the people that truly supports you. Nakita ko dito na parang lahat kinocongratulate ka, parang tinatanong ka, uy, anong sekreto ni Aquarius? Paano mo nagawa yun? Paano mo nakamit yan? Anong ginawa mo? Anong secret mo? Ganyan-ganyan. So, bibilib ang tao sa'yo. Parang spotlight na sa'yo, Aquarius, this time. And you just harvesting the good rewards, the good result, yung mga papuri kinakuha mo this time. Meron kang success. Congratulations. This is something na talaga namang yakapin mo daw. Wag mong, parang okay lang maging humble, pero angkinin mo tong tagumpay ito because ito'y matagal mong pinagsumikapan. Okay? The Three of Cups being clarified by the Hierophant. Yes, leveling up. Leveling up in life. Talagang may basbas ka this time. Wow. This is really a blessed week for you. May basbas ka from the divine. The Hierophant, siya yung ugnayan natin kay higher power. Siya yung ugnayan natin kay God sa elemental beings. At sinasabi rito na yes, celebrate life because may basbas ka. Smooth sailing itong gagawin mo ha. Itong plano mo, itong goal mo. Itong gusto mo ma-achieve this week, may basbas ka at you will achieve it. Mararamdaman mo to na parang, uy, ang dali-dali. Uy, ang smooth sailing. Uy, lahat ng papers na kailangan papirmahan na pipirmahan. Lahat ng dapat kausapin, nakakausap agad-agad. Aprobado, yes ng yes. So nakita ko rito na magaan ang week na to for you. You are blessed and you will get the celebration and the harvest time. Talagang harvest time, may basbas ka. Congratulations. In the area of what you want, you have the Five of Swords. Ngayon, parang sinasabi mo, lumilingon ka sa past eh. Parang, ang dami ko nang pinagdaanan, ang dami ko nang nakaaway, ang dami ko nang naging gusot, para lang matupad tong pangarap na ito, ang dami ko nang sinacrifice, ang dami ko nang iniwan ng friendship, ang dami ko nang mga bagay na talagang binitawan para lang dito. And you're thinking, worth it ba to God? Worth it ba to? Ito ba talagang para sa akin? Pagod na ako. Pinapanood mo yung mga tao sa past mo o yung mga tao sa buhay mo na parang naapektuhan din sila kasi ikaw focus ka sa ginagawa mo. Hindi nila mag-gets kung bakit ginagawa mo to, bakit parang lagi mainit ang ulo mo. May mga friendship ka na merong friction, may mga ugnayan ka na parang along the way, napabayaan, may mga gulo na din, may mga palitan na masasakit na salita along the way. Na-realize mo, God, in the pursuit of what I want, in the pursuit of what I need, ito ba talaga yung para sa akin? Worth it ba to? Parang sinasabi mong ganyan. Kasi there are times na parang feeling mo mag-isa ka, no? There are times na feeling mo against all odds ka, na parang against the world ka, na parang ikaw lang ang sumusuporta sa sarili mo, ikaw lang ang naniniwala sa sarili mo for a very long time. Pero parang ngayon, sinasabi yung spirit guides, yes, Aquarius, worth it yan. Yang nilalaban mo, yang nilalakad mo, yang gusto mo makamit, worth it lahat ng yan. Ano ito yung bunga ng mga pinaghirapan mo? Hindi to parang flash in the pan. Hindi rin to parang lucky lang. Hindi to parang swerte lang. Ito ay pinaghirapan mo dahil blessed ka nga eh. Celebration na talagang bunga ng matagal mong ginawa. Bunga na matagal mong pinaghirapan. So congratulations. Tell yourself, convince yourself na yes, deserve ko to. Yes, para sa akin to. Yes, akin to. Kaya naman, wag mo nang pagdudahan. Siguro ngayon, nalulungkot ka, medyo naramdaman ko yung nostalgia in your part na parang, uy, dati kasama ko lang sila. Ngayon, di ko sila makasama kasi nga inaasikaso ko to. Kasi nga, binubuo ko yung future para sa pamilya ko, para sa akin. Namimiss mo yung dati. Namimiss mo yung dating kaayusan, yung dating katiwasayan, yung dating order of your life. Namimiss mo yun eh. Pero dahil sinakripisyo mo ang lahat para lang sa pangarap na ito, at some point, yes, masaya, pero may kasamang nostalgia na parang, uy,
hindi ko sila kasama. Uy, dati ganito lang ako simple. Uy, parang may sense of parang longingness. Pero matiwasay naman sa isip mo na ito yung kailangan eh. This is what needs to happen in order for me to get what I want. May mga ganyan, di ba? Pag nanonood kayo ng mga success stories sa Magpakailanman, sa MMK, yung mga rags to riches stories sa mga pelikula, ganito talaga kailangan pagtuunan at kailangan gawin in order for you to achieve the success in life. So parang ngayon, Aquarius, i-convince mo ang sarili mo, worth it ang lahat. Worth it lahat ng pinanghirapan ko, worth it lahat ng dinaanan ko because success is mine. I won. And you are winning in life, okay? The Five of Swords being clarified by the Ace of Wands. Yes, victory. Have confidence in your heart that this time around, I'm living a brand new life. I'm living the life na matagal kong pinangarap para sa sarili ko. Ace of Wands is a new life, new beginning, new idea, confidence. Magkaroon ka ng confidence sa tinatahak mo landas. Okay? Hindi madali. Hindi ito parang walk in the park. Hindi ito parang mabilis o dumating sa kamay mo, nandiyan na. Hindi eh. Tayo mga self-made tayo eh. Tayo Aquarius, diba? Ako, kahit Virgo ako, self-made ako eh. Pinaghirapan ko yung mga bagay na gusto ko. Hindi ako from a silver platter. Hindi ako mula sa pamilyang may kaya. Hindi tayo mula sa pamilyang, alam mo yun, yung may bibigay kahit ano mangyari. Ito, ikaw, pinagsumikapan mo to. Bunga to ng self-made effort mo, pawis, pagod. Kaya ito bagong simula ito ang bigay sa iyo ng kapalaran ng Aquarius. Bagong simula, bagong buhay, bagong bahay, leveling up. Kaya naman sabihin mo sa sarili mo, okay lang 'yun. Worth it lahat ng pinagdaanan ko. Kung naputol man ang relasyon ko with someone in the past, kung nagkaroon naman ng gusot dati, okay lang 'yan. Parang parte yan ng pagkamit ko sa tagumpay ko, worth it ang lahat. Okay? In the area of what you need, ito kailangan mo, Five of Cups. You need to forgive yourself. You need also to let go of the regrets. Yung mga nasirang relasyon, yung mga pangarap na hindi nabuo in the past, mga pangakong walang pinatunguhan, yung mga nilakad mo, pinagpaguran, pinagpawisan na nauwi sa wala, mga relasyon na parang pinanghihinayangan mo at this point, yung mga experience sa mga event in your life na paulit-ulit na nag-replay sa isip mo na parang, sayang yun, dapat pala ganito sinabi ko, dapat ko to ginawa ko, dapat hindi ko sinabi to, dapat hindi ko ginawa yun, hindi sana wala ako sa ganito. So, sabi ni Spirit Guides, forgive yourself. Forgive yourself for what happened in the past. Okay na yun. Past na yun. Ngayon, harapin mo tong 2 cups na to, Harapin mo yung 2 cups na yan. Nandiyan yung bagong simula mo. Nandiyan yung bagong buhay mo. Yan yung talagang para sa'yo. Na hindi mawawala sa'yo. Na talagang directed for you. Destined for you. Na kailangan mo na talagang i-admit sa sarili mo na past na yun. Okay na yun. Let go ko na yun. Ito na yung 2 cups. Ito na yung now ko. At ito yung future ko. So yun yung mga bagay na dapat mo yakapin. Na magbibigay sa iyo ng mas magandang buhay kaysa sa iniwanan mo. Okay? The 5 of Cups being clarified by the Ace of Cups. Yes, ngayon, pasayahin mo ang puso mo. Something is gonna come into your life. Ace of Cups is telling you something is entering new sa buhay mo. Bagong pag-ibig, bagong trabaho, bagong negosyo, bagong endeavor, something new na darating sa buhay mo, talaga magiging maligaya ka. Akala mo lang ngayon na malungkot ka because may iwanan ka, meron kang bibitawan, pero hindi eh. May realize mo na once yakapin mo tong 2 cups na to, tong bagong adventure, bagong journey, bagong goal, meron kang makukuha dyan na valuable, that will make you so happy, that will make you so elated, na parang, ay buti pala iniwanan ko yung past because meron palang much better for me. Much better na mas malaki pa kaya sa nakuha ko before o nabitawan ko before. Something new is gonna come and embrace it because this will give you the brand new life na sobrang ligaya mo. Congratulations, Aquarius. In the area of what's affecting your current energy, you have the 4 of Pentacles. Ngayon, meron ka nang dapat kalinawan sa isip, no? Na parang dapat ko na i-let go yan. Either relasyon, dating mindset, lumang paniniwala, dating sistema na parang feeling mo hindi ka makaaba-abante before. Kaya ngayon, dapat mo i-celebrate sa life mo yung mga dapat mong bitawan because parang may paggaan. No? Mararamdaman mo yan this week. Ito ang naka-apekto dito. Kaya ka mag-celebrate because you'll be able to let go of things na nagpapabigat sa'yo, nagpapahumaharang sa mga bagay na gusto mo makamit. Kaya ka meron kang celebration because you learned to let go. You learned to leave something behind na hindi na ganoon ka-valuable. Akala mo lang valuable, akala mo lang nagmamatter, pero may realize mo this week, ay hindi pala mahalaga yun. Tapos gumaan yung pakiramdam mo. Parang you'll be able to smile again. You'll be able to have fun, to reach out, to
smile again. May humor this time. Learning to let go. Nakita ko rin dito, Aquarius, ngayon na pagka-focusan mo ngayon yung kaperahan mo, yung financial stability mo. Parang sabi mo, yun ang mahalaga sa akin, yun dapat at sineselebrate ko. More than the chismis, more than the toxicity of other people, more than the relationships na wala, more than the goal na walang pinutunguhan, more than my regrets. Parang ngayon, pwede ko tuunan mo ng pansin yung pera. Pwede ko tuunan mo ng pansin yung stability ng pamilya, yung solid na pagkukunan ng pera, solid na trabaho, solid na negosyo, solid money. Yun ang pwede ko tuunan mo ng pansin. Yung para sa future. Yung para sa future ng mga anak, future mo, retirement mo. So yun parang celebrate mo yun because now, malinaw na ang lahat sa'yo. And may basbas ka. Gawin mo na yan. Tuloy-tuloy mo yung bagong sistema, bagong buhay, bagong pinapanghawakan mo, bagong plano mo, no? Panghawakan mo yan because may basbas ka naman. The Four of Pentacles is being clarified by the Eight of Wands. Yes, dire-diretso ka na dyan. Huwag ka na huminto. Kung ano yung mga bagay na pinanghawakan mo ngayon, yung mga bagay na nilet go mo, dire-diretso lang yan because Eight of Wands is a card of quick movement, card of right path, right direction. Diyan ka daw mag-focus because diyan ka dadarin talaga ng tadhana na sobrang ganda para sa'yo. Tayo mo talaga I'm hearing, Aquarius, ikaw mismo sa sarili mo, panindigan mo na bitawan yan. Bitawan yung pag-ibig na yan, bitawan yung tao na yan, bitawan yung friend groups na yan, bitawan yung trabaho na yan because once na nilet go mo yan, once na ma-realize mo na, oo nga no, tamang iwan ko na to, saka mo ma-realize sa tamang direksyon ka, bigla-bigla liliwanag sa isip mo yung tamang ruta, yung tamang daan, yung tamang approach, yung bagay na dapat ko pagtuunan ng pansin na before pinapawasa lang sa walang bahala ko lang. Ito pala, dito pala ako dapat mag-focus. Kung dati, kayod ka ng kayod magtinda ng kakarampot, ngayon nag-focus ka sa YouTube, ito pala dapat ko pag-focusan because nandito yung future ko, nandito yung financial stability ko, ganyan. Example lang yun, Aquarius, example lang. So, in the near future, ito ka with the Two of Wands, nakita ko dito na ready ka na to come out of your comfort zone. Meron ka ng selebrasyon na niyakap na bagong landas at naibasbas ka, nag-step forward ka na parang, okay God, ito po pala yung para sa akin, I'm ready, I'm happy to accept this, I'm happy to embrace this. Nakita ko sa'yo in the near future, mag-step up ka pa, mag-level up ka pa, handa ka na magbukas pa ng bagong bagay sa buhay mo. Parang ngayon na-realize mo, pwede na akong pumunta abroad, pwede na akong magkasikaso ng papers ko para makapag-abroad ako. Ngayon, ready ka na to come out of your comfort zone. Ready ka na to come out sa mga mundong kinagisnan mo, sa bagay na parang kinamulatan mo ngayon, naghahangad ka na ng much better. Parang, this is not enough for me. Level up pa, level up pa. Ngayon, handa ka nang gawin yun. Malinaw na sa isip mo yung tatahakin mo. Malinaw na sa isip mo yung gagawin mo. May direction ka na. At meron ka nang, meron ka nang napamili. Meron ka nang napag-decidean na gagawin mo, whether going abroad, going to another city, mag-aral ulit, ganyan, nakita ko yan sa'yo. Meron sa inyo na lilipat ng bagong lugar, lilipat ng ibang kumpanya, maghahangad ng bagong posisyon, ganyan, o kaya from being an employee, handa ka na, buo ka na loob mo na magtayo ng sarili mong negosyo para hindi ka na sunod-sunuran from a boss. Ngayon, parang you are now conquering new heights. Conquering new heights, new places, new authority, new destiny. Para sa'yo yan. Parang ready ka na. I'm hearing, matapang ka na, natahakin ng mga bago sa buhay mo. Okay? The Two of Wands being clarified by the Three of Wands. Yes, stepping forward. Hindi ka na naghihintay for something new. Ready ka na to conquer. May pag-action in your part. Tapos ng paghihintay for something, handa mo na siyang ilakad, handa ka na mag-travel. Both of these cards are cards of traveling. Kaya kung meron sa inyo ngayon palang nag-iisip na, uy, balak ko mag-abroad balang araw. Uy, balak ko lumipat ng ibang kumpanya. Uy, balak kong lumipat ng ibang city, ibang country, ganyan. Ito yung confirmation na yes, magagawa mo yan in the near future. Makakalipad ka na, makaka-travel ka na, makakapunta ka na sa ibang kumpanya, may transfer, may pagpunta sa ibang city. Kung probinsya ka ngayon, balak mo sumugal ng trabaho sa Maynila, magagawa mo yan. Kung yan ang pangarap mo. This is a card of traveling, card of moving, card of embracing the new journey, at papunta ka na doon. Congratulations. In the area of your challenge for the week is June. This June 23 to 29 is Seven of Pentacles. Challenge sa'yo ay patience. Okay? Aquarius, marami kang binubuo, marami kang pangarap na gustong maabot, pero ang challenge ay yung paghihintay at the right moment. Huwag mo agad hangarin na makuha agad yung outcome, makuha agad yung resulta.
things take time. Ano? Kailangan mo talagang pasensya. Tingnan mo, nakatutok ka sa mga bunga. Pero kaakibat ng pagtutok, gusto mo agad naiinip ka naatat ka na makuha agad yung resulta, makuha agad yung tawag, makuha agad yung good news, binabantayan mo agad yung graph kung nandun na ba ako, natumbok ko na ba, nakuha ko na ba, enough na ba. Parang sabi ni Spirit Guides, Aquarius, learn to wait. Okay? The things will come to you at the right time. Mahihinog ang prutas at the right time. Pag pinipilit mo siya mahinog, pangit ang lasa. Pag pinipilit mo makuha yung bunga, ayan, hilaw na hilaw pa. Hindi mo ma-enjoy. So sabi ni Spirit Guides, now, this week, ang challenge sa'yo, mag-wait, mag-relax, darating ang resulta at the right time, be patient. Okay? The Seven of Pentacles being clarified by the Five of Pentacles. Yes, ngayon sabi ni Spirit Guides, naiinip ka na because siguro nga baka napapagod ka na din na lulugmok ka kasi kinakailangan mo na nga yung resulta, kinakailangan mo na nga yung pera. Nakita ko nag-struggle ka this time because sa paghihintay na ito, because sa pagkatsaga mo na ito. Ito yung challenge sa'yo for the week. Pero sabi ni Spirit Guides, habang naghihintay ka, habang ginugugol mo yung mga oras at pagod mo at effort mo para makuha yung resulta na ito, sabi ni Spirit Guides, huwag ka daw mag-focus sa negative, okay? Huwag ka mag-focus sa weaknesses mo. Huwag ka mag-focus sa mga bagay na mahina ka. Ngayon, ang pagkakataon para iangat ang sarili mo, mag-focus ka sa strength mo, sa mga advantages mo. Doon ka mag-focus. Para habang hinihintay mo ito, habang ginugugol mo yung hard work na kinakailangan mo para mabuo ito, para makuha mo yung katas, makuha mo yung matamis na bunga, ay kailangan mag-focus ka sa energy mo na mabuti. On the positive side, because kung lagay mo isipin na walang tumutulong sa akin, ay bakit di ko makuha, bakit wala pang resulta, bakit ganito, bakit ba yan? Pa nag-focus ka sa negative, lalo ka maiinip, lalo ka malulugmok sa kumunoy na parang hindi ka makaangat. Tuloy, hindi mo nakikita, nagbubunga naman, kaya lang hindi mo pa siya nakikita because may right timing. Okay? Sa sobrang pagkainip mo, sa sobrang pagkataranta mo, sobrang bakit, sobrang ganun, nakakagawa ka tuloy ng unexpected action na hindi naman kailangan. So, ang nangyayari, magiging komplikado yung bagay. Pag naging komplikado yung bagay, lalo siya madedelay, Aquarius. So, make sure, relax ka lang, hinga. Huwag kang gumawa ng unnecessary movement na hindi naman kailangan. Okay? Learn to wait. Pairalin mo yung positive things, yung advantages mo, yung strength more than your weaknesses. Okay? Good things come for those who wait. Okay? Yan ang message sa'yo for the week. In the area of your fortune, this time around, may reward ang iyong paghihintay. May reward ang iyong pagkatsaga. Dahil hindi ka nag-give up, dahil hindi ka nag-quit, in the area of your fortune, meron kang reward. So, congratulations. Magbubunga ang iyong pagkatsaga. Magbubunga ang iyong paghihintay. Magbubunga ang iyong pasensya. Kaya naman, ikaw, Aquarius, push lang. Don't quit. Okay, don't quit. May bunga ang iyong mga pagpupursige. Nag-fail ka na before, bumangon ka ulit. Nag-fail ka ulit, bumangon ka ulit. Meron yung reward from your boss, from God, from the universe. Makukuha mo yung matamis na bunga nito. A fruitful reward from your hard work. Congratulations. 9 of Wands being clarified by the 5 of Wands. Yes, ngayon siguro gulong-gulong ang isip mo, no? Parang, quit na ba ako? Tutuloy ko pa ba to? Pagod na ako, wala na akong ang dami ko nang ginagawa, walang nangyayari, walang result, hirap na ako, ubos sa pera ko, lakad pabalik-balik ako, bakit wala pa ring result? Nakita ko dito na sobrang gulo sa isip mo. Ang sabi ni Spirit Guides, just push it. Push pa, huwag kang hihinto, huwag kang mag-quit because magiging malinaw din sa'yo ang lahat. Kaya nga sabi ko sa'yo sa umpisa with the King of Wands, dapat malinaw sa vision mo. Malinaw sa vision mo, sa isip mo yung goal. Kapag yun ang nangyari, mawawala tong confusion, mawawala tong internal conflict in your mind na parang, okay, malinaw sa isip ko anong gusto ko, hindi ako mag-give up, hindi ako hihinto, mag-push pa ako, hindi ako mag-quit, ilalaban ko to, okay? Siguro sa inyo, nasa industriya kayo ng maraming kompetisyon, maraming kailangan manalo, kailangan magwagi, labanan kayo siguro sa industriya na yan. Ngayon, I'm hearing ko hindi kayo hinto, magwawagi ka. Kung hindi ka mag-quit, magwawagi ka. Kaya ilaban mo pa yan, okay? Baybasbas ka naman kaya ilaban mo pa yan gusto mong gawin. In the area of your divine advice, yes, kadikit pa rin tong fortune mo, don't quit. Okay? Maraming tao sa paligid mo ang gustong mag-fail ka. Yan ang katotohanan niya, Aquarius. Maraming tao sa paligid mo toxic na gusto kang mag-fail, gusto kang huminto, gusto kang siguro mawala sa kumpanya na yan o matanggal dyan. Pero ang panghawakan mo, Aquarius, yung abilidad mo. Nasa iyo ang spotlight this time. Nakita ko na marami din tao sa paligid mo ang mataas ang tingin sa'yo. Because magaling ka, marunong ka, matyaga ka, may skills ka.
kaya mong magtagumpay. Nakikita yan ng mga tao sa paligid mo. Kaya ikaw naman, panghawakan mo yun. Magtiwala ka sa skills mo, magtiwala ka sa sarili mo, nakakayanin mo, mauunlad ka. Ikaw ang nasa spotlight, ikaw magwawagi. Because 6 of Wands is a card of victory. Use the vision. Use the fire within you to continue. Because magwawagi ka dyan, maniwala ka. You will win this fight. Okay? The 6 of Wands being clarified by the 7 of Wands. Yes, time to defend yourself. Kailangan mo daw i-prove ang sarili mo against these people na talagang hindi naniniwala sa iyo o super negative, mga bashers, mga criticize sa iyo, mga critics mo, ganyan. Ngayon, time to stand up. Stand up for yourself, defend for yourself, stand tall. Nakita ko dito na maglagay ka ng bakod against other people. Time to put boundaries against other people para makapag-focus ka sa goal mo. Makapag-focus ka sa mga bagay na gusto mong mabuo, mga bagay o goal na gusto mong makamit. Time to stand up. Okay, Aquarius, huwag ka susuko. Huwag kang papayag na apakan ka. Stand up for your dream. Magkaroon ka ng victorious mindset and you will have it. Okay? Ang outcome mo napakaganda. Naramdaman ko. Mamaya, basta-basahin natin yan. But first, basahin muna kita ng additional messages from a divine, mga bagay na dapat mong malaman for the week na makatulong sa'yo. First, you have chair filled. Someone new is entering your life. Either sa trabaho ito, sa negosyo, o sa buhay mo. May bago daw papasok sa buhay mo this week. Another message, you have November. Importante po ba sa inyo ang buwan ng Nobyembre? A milestone will be reached in November. Congratulations. Another message, you have happiness. Yun, may happiness ka daw na makukuha sa buwan ng Nobyembre. Congratulations. Another message, you have dark woman. Dealings or relationship with a woman with dark complexion or hair. Babaeng morena daw sa buhay mo na dapat mong pagtuunan ng pansin. May concern daw sa kanya. Another message, you have purse. Pay attention to your finances. Ngayong linggong ito, bantayan mo daw ang kapirahan mo, okay? Hindi pwedeng gasta ka lang ng gasta. Hindi pwedeng dapat lahat ng tao ay nakaalam ng kapirahan mo, ng sweldo mo, ng kita mo. Learn to make things private, okay? Another message, you have rainbow. The most difficult part of a situation is over. Patapos na daw ang problema mo sa inaasikaso mo this week. Congratulations. Another message, you have camel. Persevere and you will overcome problems. Yes, magsipag ka lang. Sabi ko sa iyo, do not quit, ha? Do not quit. Magsipag ka lang, makukuha mo yung sagot dyan. Another message, you have love. Wag ka rin daw huminto o wag ka daw sumuko pagdating sa pag-ibig mo. Pwedeng pag-ibig sa love life, pag-ibig sa pangarap mo, pag-ibig sa trabaho, pag-ibig sa path mo, sa career growth mo o sa passion project mo, okay? Another message, crown. Honor and respect will come to you. Like I've said, mataas ang tingin sa'yo ng mga tao sa paligid mo, para kang hari sa kanila, parang magaling ka, matalino ka, nirerespeto ka ng mga tao sa paligid mo, mataas ang tingin nila sa'yo. Another message, you have stork. News of a birth news of a birth or a new business opportunity. Yes, meron daw ipapanganak. May balita ka daw makukuha tungkol sa birth ng new business, new opportunity, new job. Asahan mo daw may balitang maganda para sa'yo. Like I've said, meron ka talagang basbas. Meron kang isa-celebrate this time kasi may darating talagang good news. Congratulations. Bigyan mo na kita, Aquarius, ng karagdagang guidepost or guidelines sa mga gawit mo this week na pagka-focusan mo para makalagpas ka matagumpay sa linggong ito, okay? Una-una, you have pride. Ibaba daw ang pride. Ngayon ay maging humble ka. Pero at the same time, ipagmalaki mo yung skills, ang iyong tagumpay, ang iyong mga skills, and also yung mga challenges na nagkakaroon ka ng victory sa week na to. Have some pride on that, okay? Another message, you have surrender. Surrender the control. Surrender yung pagpupuwersa sa mga bagay-bagay. Hindi mo kailangan maging perfect. Kung ano lang kaya mo, yun ang gawin mo, okay? Yung mga plano, halimbawa, na hindi natutupad o kaya may mga mali-mali, okay lang yan. Surrender the perfectionism this time, okay? Another message, abundance. Wow, may pagkamit ka ng kasaganaan for the week. Congratulations. So, tatlong bagay yan dapat mong pagtuunan ng pansin this week. Pride, ibaba ang ego, maging humble, but at the same time, ipagmalaki mo yung iyong skills, ipagmalaki mo yung tagumpay. Surrender the control, isurrender mo yung pagiging perfect, okay lang kahit magkamali, okay lang kahit umulit, okay? Another message, alalahanin mo abundance. Ito yung pagkakataon para maging masagana ang buhay mo, kaya laban for your goals, laban for your dreams, and it will be yours, okay?
Ang outcome mo, pag-usapan natin ano kayang outcome mo for the week. But first, ihanda mo na Aquarius ang iyong isang tanong, isang sagot. Huwag mong isusulat sa baba ha, sa isip lang, ihanda mo na yan. Pag-uusapan natin yan later. So ang outcome mo for the week, Aquarius, you have, wow, King of Pentacles. Yes. Dalawang king. Sakit ako dito na yung vision mo, yung pangarap mo, ay talaga na makukuha mo. In your hands. Magtatagumpay ka dito. Kakamal ka ng pera dito, Aquarius. Nakikita ko ng kung ano itong pinaplano mo, magbibigay sa'yo ito ng stability when it comes to your finances. Makakaipon ka na. Magiging, I don't know, I feel yung parang, sigh of relief na parang, ito yung trabaho o endeavor o negosyo. Talaga namang magkakaroon ka ng pera, magkakaroon ka ng solid na pera, solid na ipon, may panggastos ka na for the kids, makakaipon ka na pambili ng bahay. Talagang solid ito. Nakita ko na magiging practical ka sa pera mo. May pumapasok na pera, alam mo kung saan siya iimpok, may pang-ipon, may pang-gasos, may pang-bayad ng bills, may pang-ganto. Very, very practical ka with your money at the end of the week. Na parang, okay, ngayon, kailangan maging matalino ko sa pera ko. Sigurista ka na, Aquarius. Hindi ka basta-basta gagastos ng, kailangan ko ba to? Hindi mo na kasi may pag-alaanan ko ng pera. Kailangan ko ba yan? Wag mo na pag-gastos kasi kailangan ko tong pera to para dito. So ngayon, magiging matalino ka for your money. At nakita ko, matatayo mo na yung business na yan. Yung pinaplano mo ngayon, matatayo mo na yan. Yung trabaho na gusto mo tumbukin, makukuha mo yan. At ito, pera is yours. Mabilis sa'yo at madali sa'yo pumasok ang pera this time. Congratulations. King of Pentacles being clarified by the Two of Swords. Yes, ngayon malinaw na sa'yo. Makakapag-decide ka na because Two of Swords, like you're on the crossroads, hindi mo alam kung anong pipiliin mo. Nakita ko sa'yo dahil sigurista ka na, practical ka na, ginagawa mo yung mga bagay na doable, attainable, workable, hindi ka masyadong matayog. Kasi pag matayog ang first step, malulula ka eh. Mapanghinaan ka na loob. Ay, hindi ko pala kaya. Naku, ang taas-taas pala. Wag na lang. Pero kapag practical ka, ginagawa mo lang yung first step, doable, kakayanin ko to, magagawa ko, paunti-unti nakakaakyat ka. At paunti-unti nakakapag-decide ka na parang, okay, ito gagawin ko ngayon, bukas ito, nagiging decisive ka, nagiging active ka sa buhay mo, at kayang-kaya mong panghawakan yung pera mo. Ang sabi ni Spirit Guides Aquarius, bigla ko lang narinig, maging matalino ka daw sa paghawak ng pera mo ha, dapat tamang desisyon. Pag-isipan mo daw mabuti, okay? Pag-isipan mabuti yung mga ano yung perang ilalabas mo, kung mag-i-invest ka man, maging matalino ka ha, huwag ka basta-basta maniniwala sa matatamis sa salita, pag-isipan, pagplanuhan, mag-research, okay? Dapat in every decision, practical. In every decision, sigurista ka, okay? Especially pera mo yan, okay? So Aquarius, that is your June 23 to 29 reading. Hopefully nakarelate ka. Kaya ihanda mo na this time. Ano ang iyong isang tanong na sasagutin ko this time. Okay? Close your eyes, Aquarius. I-push mo yung ibang tanong, ibang bagay sa isip mo. Concentrate on that one question. Okay? Spirit Guides, ibigay natin kay Aquarius ang sagot sa kanyang one question this time. Bigyan kita ng 1, bigyan kita ng 2 cards, and then bibigyan din kita ng angel guide, angel answer, para pantulong mula sa iyong angel spirit guides kung ano ang kasagutan sa iyong tanong. Okay? Concentrate on that question, Aquarius. You have 1, and you have 2. Okay? Ang question mo ay, you have the Two of Pentacles, you have the Chariot card reversed, you have the Romance, and you have Wait. Okay. Ngayon, medyo mayroong hindi umaandar, Aquarius, ano? With the Chariot card in reversed, may bagay na hindi umaandar o may bagay na parang stagnant. Ano? Kaya siguro yun yung question mo. May hindi umaandar. Sabi dito sa Two of Pentacles, kailangan mo daw mamili eh. I don't know why. Meron kang dapat i-give up, meron kang dapat yakapin na i-prioritize para umandar to. Okay? Sabi to romance. Meron ka daw romance, hindi lang to pag-ibig ha, pero din to sa mga choices mo, sa career path, sa mga pinapanindigan mo, sa mga commitments mo. Sabi dito, dapat daw meron kang bitawan, meron kang i-prioritize na mahalaga sa'yo, na nag-matter sa'yo para umandar na yung bagay na hinihiling mo. Kasi parang meron daw dapat na ihinto, meron daw dapat na tigilan, meron daw dapat na yakapin para umandar. Because sa ngayon, sabi ni angel guide mo, wait, maghintay ka lang daw. Meron pang inaasikaso eh. Meron pang dapat umandar o dapat magkaroon ng go signal para umandar o para makamit. Ngayon,
parang you're in the waiting game, parang tinitimbang pa eh. Kailangan daw mamili muna at ngayon maghintay ka pa. You need to take time. You need to take time. Huwag ka daw mag-rush decision, okay? Because baka magkamali ka ng ruta, magkamali ka ng makukuha. Kailangan daw maghintay ka muna. Have some time to recuperate o kaya pag-isipang mabuti yung mga paninindigan, yung mga pinili, yung mga desisyon. Ngayon balansehin mo daw muna. Okay? Balansehin, maghintay para umandar siya. Meron daw talagang kailangan bitawan, Aquarius. Okay? For you na yakapin yung bagong landas o yung hinihintay mo. Okay? Aquarius, for now, wait for the moment. Okay? Hopefully po nasagot ko ang inyong question. Next week, balik ka ulit because we will have another Q&A, isang tanong, isang sagot for you. So Aquarius, that is your June 23 to 29 reading at ang iyong isang tanong, isang sagot. Sa po kayo nakaresonate, sa po kayo nakarelate, comment down below and I'll be reading your messages. Thank you again for watching hanggang dulo. This has been James for James Ario PH. God bless everybody.